Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Renante at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Isang kumpisal na matagal kong itinago. Isang lihim na matagal kong kinimkim. Ito ay kwento ng pagnanasa, pagsisisi, at isang pag-ibig na hindi ko kailanman pinangarap, ngunit hindi ko rin kayang tanggihan. Alam kong maaring hatulan ako ng iba, ngunit ito ang totoo. Ito ang nangyari. Sa bawat hagod ng lapis sa papel, parang dinadala ako pabalik sa gabing nagsimula ang lahat. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero isang bagay ang sigurado. Siya ang babae na bumago sa akin. Si Sofia, ang babaeng hindi ko dapat minahal. Ang among hindi ko dapat pinagnasaan. Sa unang tingin pa lang, alam kong ibang klase siya. Ang kutis niyang makinis, mala porselana, at ang matang tila laging may lihim na hindi ko mabasa. Tuwing dumadaan siya sa harapan ko sa hasyenda, ramdam ko ang bahagyang panunuyo ng lalamunan ko. Ang bawat kilos niya ay elegante, puno ng kumpiyansa, at kahit isang tingin lang, kaya niyang iparamdam sa'yo na nasa ibang mundo siya. Isang mundong hindi ko kailanman mapapabilang. Ngunit may mga pagkakataong mahuhuli ko siyang nakatitig rin sa akin. Sandali lang, pero sapat na upang paglaruan ng isipan ko. Sapat na upang magkaroon ng mga tanong na hindi ko dapat tanungin. Bakit tila may kakaiba sa kanyang mga tingin? Bakit may pag-aalinlangan sa kanyang mga kilos kapag malapit? Isang gabi nagtagpo kami sa lumang bodega ng hasyenda. Ako'y nasa loob, nag-aayos ng mga gamit nang maramdaman kong may nakatayo sa likuran ko. Paglingon ko, nandoon siya. Nakasuot ng manipis na bestida. Ang mahahabang buhok niya ay bahagyang nakalugay. At ang mga mata niyang tila nag-aanyaya. Hindi siya nagsalita. Hindi ko rin alam kung dapat akong umurong o lumapit. Pero isang hakbang lang niya palapit at parang nawala lahat ng laman ng isip ko. Ang kamay niyang malamig, dumapo sa braso ko. Isang simpleng haplos, pero nagdala ng matinding kuryente sa katawan ko. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa kanya. Pagod ba siya sa pagiging perpektong anak? O baka sawa na siya sa mundong puno ng bawal? Pero nang dumampi ang kanyang labi sa akin, alam kong hindi ko na siya kayang pigilan. Ang halik niya ay hindi sigurado sa simula, pero habang tumatagal, lumalim ito. Ang kanyang hiningay mainit sa aking balat, at ang kanyang katawan ay unti-unting dumidikit sa akin, na para bang wala ng bukas. Ang mga kamay niya, gumapang sa likod ko, hinahanap ang init na matagal na niyang pinagkait sa sarili niya. Ang oras ay tila tumigil. Wala na ang mundo sa labas ng bodegang iyon. Wala na ang mga batas, ang mga bawal, ang mga inaasahan ng iba. Ang natitira lang ay kami. Kami at ang naglalagablab na pagnanasa na hindi na mapipigilan. Ngunit paano mo pipigilan ang isang bagay na matagal nang kinikimkim? Paano mo iiwasan ang isang damdaming matagal nang umaapoy? Alam kong hindi dapat, pero sa gabing iyon bumigay ako at doon nagsimula ang lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Renante, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Isang kumpisal na matagal kong itinago. Isang lihim na matagal kong kinimkim. Ito ay kwento ng pagnanasa, pagsisisi, at isang pag-ibig na hindi ko kailanman pinangarap, ngunit hindi ko rin kayang tanggihan. Alam kong maaaring hatulan ako ng iba, ngunit ito ang totoo. Ito ang nangyari. Sa bawat hagod ng lapis sa papel, parang dinadala ako pabalik sa gabing nagsimula. Ang lahat, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero isang bagay ang sigurado. Siya ang babae na bumago sa akin. Si Sofia,
Ang babaeng hindi ko dapat minahal. Ang among hindi ko dapat pinagnasaan. Sa unang tingin pa lang, alam kong ibang klase siya. Ang kutis niyang makinis, mala porselana, at ang matang tila laging may lihim na hindi ko mabasa. Tuwing dumadaan siya sa harapan ko sa hasyenda, ramdam ko ang bahagyang panunuyo ng lalamunan ko. Ang bawat kilos niya ay elegante, puno ng kumpiyansa, at kahit isang tingin lang, kaya niyang iparamdam sa iyo na nasa ibang mundo siya, isang mundong hindi ko kailanman mapapabilang. Ngunit may mga pagkakataong mahuhuli ko siyang nakatitig rin sa akin. Sandali lang, pero sapat na upang paglaruan ng isipan ko. Sapat na upang magkaroon ng mga tanong na hindi ko dapat tanungin. Bakit tila may kakaiba sa kanyang mga tingin? Bakit may pag-aalinlangan sa kanyang mga kilos kapag malapit? Ako, isang gabi, nagtagpo kami sa lumang bodega ng hasyenda. Ako'y nasa loob, nag-aayos ng mga gamit nang maramdaman kong may nakatayo sa likuran ko. Paglingon ko, nandoon siya, nakasuot ng manipis na bestida. Ang mahahabang buhok niya ay bahagyang nakalugay, at ang mga mata niyang tila nag-aanyaya. Hindi siya nagsalita. Hindi ko rin alam kung dapat akong umurong o lumapit. Pero isang hakbang lang niya palapit at parang nawala lahat ng laman ng isip ko. Ang kamay niyang malamig dumapo sa braso ko. Isang simpleng haplos, pero nagdala ng matinding kuryente sa katawan ko. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa kanya. Pagod ba siya sa pagiging perpektong anak? O baka sawa na siya sa mundong puno ng bawal? Pero nang dumampi ang kanyang labi sa akin, alam kong hindi ko na siya kayang pigilan. Ang halik niya ay hindi sigurado sa simula, pero habang tumatagal, lumalim ito. Ang kanyang hininga ay mainit sa aking balat, at ang kanyang katawan ay unti-unting dumidikit sa akin na para bang wala nang bukas. Ang mga kamay niya, gumapang sa likod ko. Hinahanap ang init na matagal na niyang pinagkait sa sarili niya. Ang oras ay tila tumigil. Wala na ang mundo sa labas ng bodegang iyon. Wala na ang mga batas, ang mga bawal, ang mga inaasahan ng iba. Ang natitira lang ay kami. Kami at ang naglalagablab na pagnanasa na hindi na mapipigilan. Ngunit paano mo pipigilan ang isang bagay na matagal nang kinikimkim? Paano mo iiwasan ang isang damdaming matagal nang umaapoy? Alam kong hindi dapat, pero sa gabing yon bumigay ako at doon nagsimula ang lahat. Noong una, dumadaan lang siya. Isang sulyap, isang segundo ng pagtama ng aming mga mata bago siya muling lalayo. Nag-iiwan ng hindi maipaliwanag na damdamin sa loob ko. Pero sa bawat araw na lumipas, mas naging matapang siya. Minsan, mahuhuli ko siyang pinagmamasdan ako mula sa bintana ng kanyang silid. Minsan naman, mararamdaman ko ang bahagyang pagsadya niyang dumaan ng mas malapit kaysa sa kinakailangan. Ang dulo ng daliri niya, minsang dumampi sa braso ko. Isang mabilis na haplos na tila aksidente lang. Pero pareho kaming alam ang totoo. Sa hasyenda, may mga hindi nasasabi pero ramdam. May mga tingin na hindi lang basta tingin. May mga kilos na hindi kailangan ng salita. At sa pagitan naming dalawa, nagsimula ang isang bagay na hindi na namin kayang pigilan. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa may lumang kamalig, narinig ko ang mahihinang yabag ng tsinelas sa lupa. Hindi ko na kailangang lingkunin. Alam kong siya iyon. Hindi nagtagal, naramdaman ko ang presensya niya sa likuran ko. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay parang may sariling buhay. Isang bagay na mas malakas pa kaysa sa anumang tunog. Alam mo bang matagal na kitang pinapanood? Mahina niyang bulong. Lumingon ako at nandoon siya, nakatayo sa ilalim ng bahagyang liwanag ng buwan. Ang kanyang manipis na damit ay bahagyang dumidikit sa kanyang balat.
dahil sa dampi ng malamig na hangin. Ang kanyang buhok, bahagyang magulo, at ang kanyang mga labi, bahagyang nakabuka na parang may nais sabihin, pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Alam mong mali ito, sagot ko. Pero kahit sarili kong tinig ay hindi ako kumbinsido. Hindi siya sumagot. Bagkus, lumapit siya. Ang pagitan naming dalawa ay unti-unting lumiit hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang katawan laban sa akin. Ang kanyang kamay, banayad na dumapo sa dibdib ko, at ang kanyang mga daliri, naglaro sa tela ng suot ko, tila tinutukso kung hahawakan niya ba ako ng buo o aatras siya. Pero hindi siya umurong. Mabagal. Sinadya. Dumampi ang kanyang labi sa panga ko, malambot at bahagyang nanginginig. Isang halik na hindi pa sigurado pero puno ng pagnanasa. Ang hininga niya ay mainit, mabilis at parang nagsusumamo. Nang hindi ko na kaya, hinawakan ko siya sa baywang at hinapit palapit. Nagdikit ang aming katawan at sa saglit na iyon, nawala ang lahat ng dapat isipin. Hindi na ako tauhan at hindi na siya ang amo kong hindi ko dapat galawin. Kami lang. Ang kanyang mga kamay, gumapang sa batok ko, habang ang kanyang labi ay hindi na nagdalawang isip na lasahan ako. Ang dilim ng gabi ay naging saksi sa bawat bulong namin. Mga salitang hindi kailangang ipaliwanag. Mga paghinga na nagsasalita ng mas matinding damdamin kaysa sa anumang pangako. Ang kanyang mga daliri, gumuguhit sa balat ko na parang naistandaan ang bawat bahagi ng akin. At sa gabing iyon, sa tagong bahagi ng hasyenda, naganap ang isang bagay na hindi ko na mababawi. Hindi ko na rin gugustuhing bawiin. Simula noong gabing iyon, hindi na kami nagawang umiwas sa isa't isa. Parang may nabuksang pinto na hindi na namin kayang isara. Sa bawat araw na dumaan, lalo lang lumalim ang uhaw naming dalawa. Isang pagnanasang hindi kayang patayin ng takot. Isang lihim na hindi namin kayang itago ng matagal. Nagiging mas matapang siya. Tuwing nagkakasalubong kami sa hasyenda, may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Kung dati palihim lang ang aming sulyapan, ngayon ay lantaran na ang pagnanasa sa pagitan namin. Isang mabilis na haplos sa aking kamay habang may kasamang iba pang tauhan. Isang banayad na pagdikit ng kanyang katawan kapag nagkukunwaring may hinahanap sa bodega. Minsan, nagkakataon kaming nasa parehong silid at kahit walang nag-uusap, parang may usapang nagaganap. Isang tahimik pero matinding kasunduan sa pagitan naming dalawa. Ang gabi ang naging aming kakampi. Kapag tahimik na ang lahat, kapag tanging huninang kuliglig at mahihinang ihip ng hangin na lang ang naririnig, doon namin hinahayaan ang aming sarili. Sa madilim na sulok ng lumang kamalig, sa pagitan ng mga anino, doon siya sumasandal sa dibdib ko. Hinahayaan akong yakapin siya ng mahigpit. Doon ko nararamdaman ang mabilis niyang paghinga, ang init ng kanyang balat laban sa akin, at ang mahihinang unggol na parang musika sa aking pandinig. Isang gabi, pinapasok niya ako sa kanyang silid. Nakatayo siya sa may bintana, nakasuot ng manipis, nakamison, at ang mahabang buhok niya ay nakalugay sa kanyang likuran. Hindi siya nagsalita. Tanging mga mata niya lang ang nag-anyaya sa akin palapit. Ang amoy ng kanyang balat, ang init ng kanyang katawan, at ang kanyang mahihinang halinghing ang pumuno sa silid. Ang kanyang kamay, gumapang sa aking likuran. Hinahanap ang init na kayang magtulak sa kanya sa hangganan ng katinuan. Sa mga gabing tulad nito, hindi na ako isang tauhan. Hindi na siya isang amo. Sa pagitan ng mga sapin ng kanyang kama, sa pagitan ng aming paghinga, pareho kaming naging alipin. Alipin ng isa't isa, ng isang bawal pero hindi matanggihang pagnanasa.
ngunit sa bawat sandali ng tamis, may kasamang pait. Sa likod ng bawat yakap ay may kasamang kaba. Ano ang mangyayari kapag may nakahuli? Paano kung isang gabi may kumatok sa kanyang pinto at bumungad ang kanyang ama? Alam naming hindi namin kayang ipaglaban ito. Alam naming ang sarap na tinatamasa namin ay may hangganan. Pero sa ngayon, hindi pa namin kayang bumitiw. Ang init ng kanyang katawan ay nasa ilalim ng aking mga palad. Ang labi niya, basa at malambot, ay nakasayad sa leeg ko habang ang kanyang daliri ay gumagapang sa likod ko, humihigpit sa bawat pagdikit ng aming mga katawan. Sa loob ng kanyang silid, sa ilalim ng manipis na liwanag ng buwan, wala nang iba pang mahalaga. Wala nang ibang mundo, kundi kaming dalawa. Ang hininga niya ay mabilis, naglalagablab. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ilalim ng akin, ngunit hindi sa takot, sa pagnanasa. Hindi ko na maalala kung ilang beses naming sinubukang pigilan ito, kung ilang beses naming sinabing titigil na. Pero sa huli, palagi kaming bumabalik sa isa't isa, at ngayong gabi, hindi namin inisip ang maaaring mangyari. Hanggang sa isang tunog ang nagpahinto sa amin, isang malakas na tunog ng pinto. Bago pa namin namalayan, narinig ko ang boses ng kanyang ama, malalim, malamig, at punong-puno ng galit. Anong ginagawa mo sa anak ko? Para akong sinampal ng katotohanan. Napabalikwas ako. Agad na tinakpan ang katawan ko ng kumot, habang si Sofia naman ay napasigaw sa pagkabigla. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Ang galit sa mata ng kanyang amauwang matinding puot na nasa likod niya. Dahil hindi lang siya ang naroon, kasama niya ang dalawa sa kanyang tauhan. Parehong may hawak na matitigas na kahoy. Parehong handang gawin ang anumang ipag-utos sa kanila. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang hindi naman na dapat ipaliwanag pa. Sa mga mata ng ama ni Sofia, isa lang akong hayop na sumalakay sa kanyang anak. Isa lang akong hamak na tauhan na nangahas-hawakan ng isang bagay na kailanman ay hindi dapat naging akin. Hindi ko na naramdaman ang unang hampas sa aking likod. Ang sumunod, doon ko na nalasahan ang dugo sa aking bibig. Narinig ko ang sigaw ni Sofia, ang kanyang pagsusumamo, ang kanyang pagmamakaawa. Itay, tama na. Huwag niyo siyang saktan. Mahal ko siya. Pero walang halong awa ang kanyang ama. Sa halip, lalo pang bumigat ang kanyang boses. Isa kang kahihiyan, Sofia. Nilapastangan mo ang pangalang dala mo. Pinilit kong bumangon, ngunit isang malakas na suntok ang dumapo sa pisngi ko. Napaluhod ako sa sahig. Ang paningin ko'y unti-unting lumalabo. Pero mas masakit ang sigaw ni Sofia kaysa sa lahat ng suntok at hampas na tinanggap ko. Alam kong wala akong laban. Wala akong karapatan. At sa gabing yon, mula sa mismong silid na nagpatikim sa akin ng langit, ako'y hinila palabas na parang isang hayop. Pinagbantaan, pinalayas. At si Sofia, naiwan siyang umiiyak, tinatawag ang pangalan ko, pero wala akong magawa. Ang matamis naming lihim ay biglang naging isang mapait na sumpa. Gabi-gabi, sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, bumabalik sa akin ang init ng kanyang katawan. Ang kanyang malalambot na labi, ang paraan ng paghaplos niya sa akin na parang ako lang ang mundong kilala niya. Ang kanyang mga mata, malalim, puno ng damdamin. Mga matang palaging nagtatanong, hanggang kailan tayo ganito? Ngayon alam ko na ang sagot. Hanggang sa mahuli kami. Hanggang sa mapalayas ako mula sa buhay niya. Malayo na ako sa hacienda, sa mundo ni Sofia. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko siya matakasan. Sa bawat sulok ng gabing tahimik, naririnig ko ang mahihinang ungol niya, mga bulong na minsan niyang sinabi sa dilim. Ang kanyang mga daliri,
Kahit wala siya, ay parang gumagapang pa rin sa balat ko. Pilit akong hinihila pabalik sa kanya. Pilit kong nililibang ang sarili ko sa trabaho, sa pagod, sa sakit ng katawan mula sa bugbog na inabot ko. Pero iba ang sugat na iniwan niya. Ang sugat na hindi kayang gamutin ng kahit anong pahinga. Isang gabi, habang nakaupo ako sa labas ng barong-barong na pansamantalang tinutuluyan ko, may isang bata na lumapit sa akin. May iniabot siyang sulat, malinis. Ang papel, pamilyar ang sulat kamay. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ginamit ko ang nanginginig kong kamay para buksan ang liham. Renante, mahal ko. Halos mapikit ako ng marahan sa narinig kong tinig na parang bumubulong sa isipan ko. Hindi ko kayang wala ka. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Wala akong pakialam kung mali tayo sa paningin ng iba. Ang gusto ko lang, ang kailangan ko lang, ay ikaw. Isang beses pa, Renante. Isa pang pagkakataon, sabihin mo sa akin kung paano kita mahahanap at pupuntahan kita. Hindi pa tayo tapos. Nalaglag ang kamay ko, mahigpit na hawak ang sulat. Isang beses pa, ako ba ang tanggi sa kanya? Ako ba ang magsasabing hindi na pwede? O babalikan ko siya? Kahit ang ibig sabihin nito ay paglaruan muli ang apoy na halos tumupok sa amin pareho? Sa gabing iyon, habang hawak ang sulat niya, sa unang pagkakataon mula nang pinalayas ako, muli kong naramdaman ang apoy sa loob ko. Hindi ito natapos. Hindi pa. Madilim pa nang makarating ako sa lugar na sinabi niya sa sulat. Isang lumang kubo sa dulo ng isang kakahuyan, malayo sa hasyenda. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga kuliglig at kaluskos ng mga dahon sa ilalim ng mga paa ko ang naririnig ko. Sa bawat hakbang palapit, lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. At doon, sa ilalim ng malamyang liwanag ng lampara, nakita ko siya. Si Sofia. Nakatayo sa gitna ng kubo. Nakasuot ng mahabang bestida na hindi kayang ikubli ang hubog ng kanyang katawan. Nang magtama ang aming mga mata, hindi na kinailangan ng mga salita. Isang hakbang lang ang pagitan namin bago siya tuluyang sumandal sa dibdib ko. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na yumakap sa leeg ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Bulong niya, mainit ang hininga sa tainga ko. Pero hindi ko kayang wala ka, Renante. Hindi na kinailangan ng paliwanag. Sa sandaling iyon, hinayaan naming ang mga labi namin ang magsalita. Mapusok, gutom, sabik sa lahat ng panahong pinaghiwalay kami. Ang kanyang daliri ay dumaan sa batok ko pababa sa likod, habang ang mga kamay ko naman ay gumapang sa kanyang baywang. Pilit na dinarama ang bawat umbok ng kanyang katawan. Ngunit sa gitna ng init na bumabalot sa amin, naramdaman ko ang panginginig niya. Hindi lang ito dahil sa pagnanasa. May takot, may kaba. Napaatras siya, inilayo ang tingin. Renante, may kailangan kang malaman. Bumigat ang dibdib ko. Ano yon? Napakagat siya sa labi bago dahan-dahang lumapit, hinawakan ang mukha ko. May isa pang dahilan kung bakit ayaw nilang magkasama tayo. At hindi lang ito dahil sa kayamanan namin. Nagtama muli ang aming mga mata. May taong gustong sirain ka, Renante. Gustong sirain tayo. Nanlamig ang katawan ko sa narinig ko. Hindi lang ito tungkol sa pagitan naming dalawa. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaiba ng estado namin sa buhay. Ang kapatid ni Papa, mahinang bulong niya. Si Tito Fernando, matagal ka na niyang minamanmanan. Kumunot ang noo ko. Bakit? Muli niyang kinuyom ang kamay ko, mahigpit na parang may kinatatakutan. Dahil may alam siyang sikreto. Tungkol sa'yo. Tungkol sa pamilya mo. Parang may matalim na kutsilyong dumaan sa loob ng dibdib ko.
Anong sikreto, Sofia? Pero bago pa niya nasagot, may kaluskos sa labas ng kubo. Napalunok siya. Napalingon ako. Sa loob ng isang iglap, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Hudyat na hindi lang kami ang naroon. May ibang matang nagmamasid. At ngayon, ang aming lihim ay mas delikado pa kaysa dati. Ang dagat sa tapat namin ay tahimik. Ang mga alon ay marahang bumabangga sa baybayin na parang mga bulong ng nakaraan. Sa loob ng kubong ito, malayo sa hasyenda, malayo sa mundo na pilit kaming pinaghiwalay, narito siya, nakahiga sa tabi ko, ang kanyang balat ay mainit sa ilalim ng aking palad. Hindi ko alam kung ilang araw na kaming nandito. Hindi namin binibilang. Hindi namin iniisip ang bukas. Ang mahalaga lang ay ang ngayon, ang bawat sandali na magkasama kami, ang mga halik na puno ng pananabik, ang bawat haplos na pilit inaalala ang isa't isa na parang nais naming itatak sa aming mga kaluluwa. Sa ilalim ng manipis na kumot, naramdaman ko ang kanyang daliri na dahan-dahang dumaan sa dibdib ko, pababa sa tiyan. Nang tingalain ko siya, may lambing sa kanyang mata, pero may lungkot din. Hanggang kailan tayo ganito, Renante? Bulong niya. Ang kanyang boses ay may halong pangamba. Hinawakan ko ang kanyang kamay, idinampi sa aking labi. Kung kaya kong gawing panghabambuhay ang mga sandaling ito, gagawin ko, Sofia. Napangiti siya. Pero sa likod ng ngiting iyon ay may isang katotohanang hindi namin matatakasan. Hindi kami maaaring magtago ng habang buhay. Hindi habang may mga taong gustong sirain kami. Hinila ko siya palapit. Hinayaang lumapat ang kanyang hubad na katawan sa akin, tinatandaan ang bawat kurba, bawat init, bawat paghinga. Handa akong ipaglaban ka. Bulong ko sa kanyang tainga. Naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan. Hindi ko gustong mawala ka sa akin, Renante. Pero paano kung hindi natin sila kaya? Hinawakan ko ang kanyang mukha. Tinitigan. Siya ng buong tapat. Kaya natin. Alam kong mahirap. Alam kong maaaring mapanganib. Pero ang totoo, wala akong ibang pipiliin kundi siya. Wala akong ibang gugustuhin kundi ang hawakan ng kanyang kamay at hindi na muli itong bitiwan. Pero sa pagmulat ng araw, darating na ang sandaling kailangan naming mamili. Ang manatiling nagtatago habang buhay o lumaban, kahit ang kapalit ay tuluyang pagkahiwalay. At sa gabing iyon, habang ang kanyang katawan ay nakayakap sa akin, habang muli naming pinagsaluhan, ang init na kailanman ay hindi kayang patayin ng takot. Alam kong iisa lang ang sagot. Ipaglalaban ko siya. Ipaglalaban ko kami, at diyan nagtatapos ang liham ni Renante. Isang kwento ng pag-ibig at pagnanasa na tinupok ng tadhana. May mga apoy na masarap damhin, pero hindi laging kayang ipaglaban. Ako si DJ Serene. Hanggang sa susunod na liham, mag-ingat sa apoy.